Babala para sa mga bata dahil ang mapapanood nyo ngayon ay hindi pwede para sa inyo, at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapapunta ka sa CR nang wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isekai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapag-tiktokan sa mga babaeng nilalaki. Habang papalapit si Lin kay Alice, tinanong siya nito kung may iba pa ba siyang kailangang patayin. Ngumiti si Lin at sinabing, sa ngayon ay tapos na sila, dapat ay tahimik na ang lahat sa mga susunod na araw. Lumipat ang tagpo sa lihim na silid-aklatan ng kwartel, kung saan naglalakad si Lin kasama si Efria, na manghaang dalaga, daan-daang advanced na mahika ang nakaimbak roon, kabilang na ang 10 uri ng mga transcendent spell, 3 ultimate tier na aklat ng mahika, at maging isang world-class na spell. Napatawa si Lin at sinabing kung gustong-gusto niya ito, kunin na lang niya lahat. Sa narinig, natuwa si Efria at agad yumuko bilang pasasalamat sa kanyang Panginoon. Nangakong kapag natutunan na niya ang lahat, mas lalong magiging tapat ang kanyang paglilingkod, anuman ang ipag-utos nito ay susundin niya. Ngunit biglang lumingon si Lin, at may napansin, bumubuhos mula sa isang gilid ng silid ang mga gintong barya at kayamanang tila walang katapusan. Nag-ipon ito ng isang malaking bonten. Maraming kayamanang nakakalat sa loob mismo ng kastilyo, na tila walang pumapansin. Hindi maintindihan ni Lin kung bakit hindi ito ginagamit. Maging si Ray ay nagtataka rin, pero alam niyang ang kayamanang ito ay walang halaga sa mundo ng mga tao. Subalit si Efria, gamit ang kanyang alchemy, ay kayang palaguin ang kayamanan at ang pera mula rito ay tinatanggap saan mang dako. Sa katunayan, ang ganitong uri ng yaman ay hindi umiiral sa mundo ng mga demi-human, kaya't ito ay napakahalaga. Matalinong desisyon ang ginawa ni Lin, itinabi niya ang mga kayamanan, bilang panigurado. Biglang nagbago ang tagpo, may malaking salaming nabasag sa sahig, inihagis ng galit ng walang iba kundi ang hari mismo. Hindi niya matanggap ang nilalaman ng ulat. Si Alice, isang sword saint, ay nakipagsanib puwersa sa mga goblin at responsable ngayon sa masakar ng mga sundalo at sibilyan, ang mismong mga taong dapat niyang protektahan. Ayaw itong paniwalaan ng hari, binalaan niya ang mga bantay, kung kahit isang salita sa ulat ang peke, siya mismo ang papatay sa kanilang lahat. Muli siyang sumigaw, galit na galit, upang kumpirmahin ang ulat. Ngunit yumuko ang mga Royal Guard at walang pag-aalinlangang inamin, totoo ang lahat. Si Alice ay naging isang fallen angel, hindi makapaniwala ang hari, hindi niya naisip kailanman na ang isang grupo ng mga goblin ay makakagawa ng ganito. Bago pa man niya masapol ang bigat ng katotohanan, isa pang sundalo ang sumugod papasok, may dala pang mas masaklap na balita, ang lungsod ng Clintford ay bumagsak, inatake at nasakop ito ng mga goblin. Si Elder Clint, ang punong salamangkero, ay huling nagdepensa, ngunit nang dumating si Alice kasama ang mga goblin, winasak nila ang tarangkahan ng kastilyo at pinamunuan ng isang madugong pag-atake, libo-libo ang namatay, kabilang na si Elder Clint. Nanatiling nakatayo ang hari, tila natuliro sa pagkabigla, ang isang marangal at banal na sword saint ay ibinagsak ang kanyang espada sa sarili niyang bayan, para sa mga goblin, kahit anong anggulo ang tingnan, ito ay kabaliwan. Ngunit hindi basta sumusuko ang hari, bilang pinuno ng Imperyong Lionheart, nanumpa siyang ipaghihiganti ang lahat ng nangyari, para sa kanyang pamilya at bayan. Nagbigay siya ng direktang utos, ipatawag ang lahat ng ministro, at pati ang matandang papa. Sobra na ang mga pangyayari, walang pag-aantala, muling napuno ang bulwagan ng mga pinakamakapangyarihang opisyal ng imperyo. Tumayo ang hari at nagsalita, alam na raw ng lahat ang pagbagsak ng Clintford. Para sa Imperyong Lionheart, ito ang isa sa mga pinakamasakit at hindi malilimutang araw sa kasaysayan, dapat itong itatak sa puso't buto ng bawat isa. Mula ngayon, magdedeklara sila ng digmaan laban sa mga tribo ng goblin, babawiin nila ang Efria at muling itatayo ang kastilyo ng Clintford. Nagulat ang buong bulwagan, walang inaasahan na magdedeklara ng bukas na digmaan ang hari, lalo na't babawiin pa ang Efria. Tumayo ang isang matandang lalaki, nabatid niya ang kahulugan sa likod ng mga salita ng hari at alam na niya kung bakit siya pinatawag, siya mismo ang papa ng Imperyong Lionheart. Tahimik siyang nagtanong kung talagang buo na ang pasya ng hari, sapagkat ang pakikipagdigma sa mga goblin ay nangangahulugan rin ng digmaan laban sa mismong Grand Tomb. Sa kabila ng lahat, sinagot ng hari na batid niyang malapit na ang kanyang katapusan, nais niyang iwan ang isang payapa at matatag na kaharian. Matagal ng panganib ang Grand Tomb at hindi na ito dapat baliwalain. Alam ng lahat na napakabigat ng magiging kapalit,
ang Grand Tomb ay hindi pangkaraniwang kalaban, isa itong bangungot, kahit sa mga goblin pa. Kung tuloy ang plano, kailangang handa silang lahat. Nang makita ng Papa na buo na ang pasya ng hari, agad siyang tumindig at inutusan ng mga sundalo na ipadala ang mensahe sa lahat ng templo sa buong lupain, kailangang tipunin ang lahat ng puwersa sa puso ng imperyo. Nagsimula ng maghanda ang mga sundalo habang ang hari ay buong lakas na nagpahayag. Ang tagumpay ay muling mapupunta sa imperyong Lionheart, tulad ng palagi. Samantala, marami sa mga goblin ang bumalik mula sa kanilang raid, pauwi na sa Grand Tomb. Ang loob ng napakalaking estruktura ay tila walang hanggan, kahit gaano karaming kayamanan ang nakuha ni Lin, ni hindi man lang ito nakaapekto sa kabuuang yaman. Sa ibang bahagi naman ng silid, natagpuan muli ni Lin ang sarili niyang nakikipag-usap sa nilalang na agile ang kumakain ng tao. Nalito si Lin kung bakit ang agila ay dumiretso sa rehiyon na siya ang namumuno. Doon na isiniwalat na iniutos pala ng The Esteemed One sa agila na dalhin si Lin sa Grand Tomb para maglakad-lakad. Pinayuhan siya ng agila na huwag masyadong kabahan, minsan talaga, nangyayari ang ganito. Nagulat si Lin nang malaman na papasok pa pala siya sa mas malalim na bahagi ng Grand Tomb. Gayunman, hindi siya tumanggi, sumakay siya sa kanyang dragon at lumipad sa kalangitan, kasabay ang agile ang kumakain ng tao. Habang lumilipad sila, napatingin si Lin sa ibaba, at namangha siya. Sa kabila ng matinding lamig sa lupa, panito ng mga halaman, isang bagay na imposibleng mangyari, ipinaliwanag ng agila na ang kastilyong nasa ibaba ay itinayo ng mga werewolf, at ang hari nila ay isang level 10 beast, nakaligtas lamang ito dahil sa tulong ng mga templo, matapos pagdaanan ng mahigit 10 taon ng matitinding pagsubok. Hindi makapaniwala si Lin, hindi niya alam na may mga werewolf pala sa mundong ito, ngunit agad niyang pinaalalahanan ng sarili, wala nang loika sa lugar na ito. Lahat ay posible, naalala rin niya ang mga chismis na ang mga werewolf at vampire ay may kakaibang ugnayan, nagpasya siyang alamin pa ito sa tamang panahon. Habang lumalalim ang kanilang paglipad, naisip ni Lin ang kabuuang estruktura ng Grand Tomb, hindi lamang ito pinamumunuan ng 4 na makapangyarihang Panginoon, nagsisilbi rin itong kanlungan ng mga kakaibang lahi, mga lahing madalas usigin o apihin ng mga tao. Maya-maya pa, narating nila ang isang madilim at desyertong kastilyo. Lumapag ang agila at si Lin sa may bungad nito. Pagbaba ni Lin sa kanyang dragon, narinig niya ang langit-ngit ng mga buto sa ilalim ng kanyang mga paa, kalat-kalat ang mga bangkay sa lupa. Iniwan niya ang dragon at pumasok sa loob ng kastilyo, kasama ang agila. Makalipas ang ilang sandali, biglang gumalaw ang lupa, na-activate nila ang isang magic circle sa ilalim ng kanilang mga paa. Bagamat bago ito kay Lin, nanatiling kalmado ang agila, ipinaliwanag nitong isa lamang itong lift na magdadala sa kanila sa master. Dumaan sila sa ilang palapag, minsan ay tila lumulutang sa hangin, sa huli, narating nila ang pinakailalim na antas, napaling-galing si Lin, hindi makapaniwala sa lawak at dilim ng lugar, para talaga itong isang dambuhalang libingan. Sa paligid niya, nakatitig sa kanya ang mga kakaibang nilalang, may Cyclops, Hydra, at maging mga undead necromancer. Dito niya napagtanto, nasa loob pala siya ng isang monster farm sa sukat na hindi niya maisip. Bigla namang bamuka ang hanay ng mga nilalang, may mas makapangyarihang presensya ang dumating, ang eksena ay lumapit sa isang trono na gawa sa buto, nakaupo roon ang isang nilalang na balot sa kadiliman, isang master ng death magic, pinuno ng Grand Tomb, isang level 100 spirit lord na naglalabas ng enerhiyang may lakas na lampas 10,000 points. Napangiti si Lin, pero halatang kabado, hindi siya makapaniwalang ang makapangyarihang nilalang na ito, ay minsan nang natalo ng mga tao at napilitang lumagda sa kasunduan, mas lalo tuloy siyang naging maingat. Lumuhad siya ng malalim at nagpugay, pinupuri ang nakaupo sa trono bilang esteemed, at gwapo, umiling na lang ang agile ang kumakain ng tao, masyado raw casual si Lin at baka mapahamak siya. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, may narinig silang malambing na halakhak, isang babae sa tabi ng trono ang yumuko at ngumiti. Tinawag niya si Lin na, bata, at sinabi niyang ang hari ng Grand Tomb ay Reyna pala. Napakurap si Lin sa gulat, ang pinuno ng Grand Tomb ay isang babae. Sa wakas, nagsalita na ang mismong Bone Queen, narinig na raw niya ang mga nagawa ni Lin sa Magic City, at ngayoy parehong babae sa harap niya ay interesado at humanga, lalo na nang mabalita ang napaamo niya maging ang isang Wood Saint upang sumapi sa kanyang adhikain, at sa ganitong paraan, nagsimula na ng tuluyan ang paglalakbay ni Lin sa kailaliman ng Grand Tomb.